para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tambalang Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pamong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful! Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras po natin. 10 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang maulang hapon sa lahat po nating mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo? Bagyong Inday, tutukan po natin ngayong araw na ito ng TGIF. Thank God it's Friday. Ika-10 na po tayo sa buwan ng Hulyo. It's July 10, 2026. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy po tayo, maghahatid po tayo ng mga update, lalong-lalo na po sa mga lugar na apektado na po ng mga pag-ulan. Dahil ating pong antabayanan, tingnan nga natin, baka pwede tayong pumunta sa Pag-asa. Dahil patuloy namang humihina, yun ang medyo okay doon, ang Bagyong Inday, habang kumikilos na po yan sa silangan po ng Taiwan. Dahil kanina po sabi po ng Pag-asa doon sa ating 11 o'clock in the morning bulletin, huling namataan po itong bagyo 570 kilometro mula po sa silangan ng Itbay at Batanes.
Kumusta kaya yung ating mga kababayan sa Batanes? Siguro punta tayo sa Batanes, Isa. Tawagan natin yung Batanes. Kahapon hindi natin sila nakausap. Oo, tawagan natin yung kanilang PDRRMO o kaya yung governor ng Batanes. Kumusta sila doon? At kumikilos po itong bagyong Inday, pahilagang kanluran. Kanina, yung bilis niya 20 kilometro kada oras. Alamin natin, meron pa bang nakataas na signal number 2? Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Alamin natin mula sa DOST Pag-asa. Nasa linya na po natin. Agad-agad. Puntahan na natin ang Pag-asa. Nandyan sa linya si Ma'am Lori de la Cruz. Ma'am Lori, magandang umuulang hapon. Yes, magandang hapon, ma'am, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa ngayon po, may nakatest rin signal number 2 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands, and as well as sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, rest of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion of Abra, Kalinga, eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ifugao, at maging sa Ilocos Norte. Habang maliban dito sa bagyo, meron pa rin tayong minomonitor ng mga pag-ulan na dulot itong bagyong dulot itong si Habagat o Southwest Monsoon na ngayon po ay nagpapaulan sa malaking bahagi din ng bansa. Dito partikular sa Metro Manila, sa halos buong Central Luzon, sa buong Southern Luzon, buong Kabisayaan at sa northwestern section ng Mindanao. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil yung mga pag-ulan na yan patuloy pa rin ho na magdudulot ng mga localized flooding, especially sa mga low-lying areas at sa mga vulnerable areas tulad na lamang po ng mga lugar na malalapit po sa mga river o ilog. So, yan mo lang latest mula. Ma'am Lori? Yes. Doon sa monitoring niyo po ngayon sa Pag-asa, meron na bang mga naitala na kayo na malalakas na pag-ulan na nararanasan, partikular ang Batanes? Sa ngayon? Sa atin pong mga recorded rainfall, hindi pa ganun kalakas yung mga pag-ulan doon. Pero sa, especially Occidental Mindoro, napakalakas na po yung ulan dyan, sa Sambales, Bataan, even sa western section of Visayas. And dito po nag-uumpisa din yung malakas na pag-ulan sa Metro Manila. Oo, so ito na yung sinasabi nating habagat, ano po? Yes, na-enhance na habagat. Oo, meron ba kayong, of course, meron pa rin tayong nakataas na gale warning, ano po? Yes po, tama po. Dito sa northern and eastern section ng Northern Luzon. Okay. Maraming salamat, Ma'am Lori. Thank you. Yan naman. Good afternoon. Magandang hapon. Ma'am Lori de la Cruz mula po sa DOST Pag-asa. So, bagamat humihina, so nakataas pa rin po, ulitin natin nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2, sa 3 lugar po, sa Northern Luzon, lalo na po dyan sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Island at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. And then, signal number 1 po sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Apayao, hilagan ng Abra, Kalinga, silangan po ng Mountain Province, silangan ng Ifugao at Ilocos Norte. So possible lalapit pa dun sa dulong hilagang Luzon, yan po yung extreme northern Luzon. Ito pong bagyong Inday, mamayang gabi daw po yan bago inasahang maglalandfall sa Taiwan. So lalabas po ng bansa bukas po ng umaga o kaya po sa hapon, depende dun sa kanyang kilos dahil yung bilis niya ngayon ay 20 kilometers per hour. So meron na pong mga nakakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. In the meantime, meron pong mga lugar sa Cotabato Province at dyan po sa Barm ang lumubog sa baha. Na-monitor natin ito kanina dahil nga po dito sa pinalakas ng habagat yung pag-ulan po at dala po sa sanhi ng pananalasa ng bagyong Inday. Punta muna tayo kay RH19 June Dimakutak at maki-monitor tayo kumusta na yung mga lugar na binabaha dyan sa Cotabato Province at malakas pa ba yung mga pag-ulan. Kuyang June Dimakutak, maulang hapon. Alamin natin. Okay, meron palang mga nasawi sa landslide dyan sa Malapatan, Sarangani. Nasa Siyam na daw po yan. Ayan alamin natin, saglit lamang po. Flash Report.
minati ng detalye mula kay RH9 Jun Di Makuta, Kuyang Jun. Ating may nagpapatuloy yung retrieval operation ng ating mga responders, no? Sa nangyaring landslide kaninang umaga dito sa may bahagi ng Malapatan, Sarangani Province, particular sa may Sitio Fundao, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani, ano? So, kanina, yung ating na-report sa Rapido Hataw Balita ay mayroong 6 ang katao. Ang unang na-retrieve, ito ay pawang bangkay na kinabibilangan ng mga babae at buntis at mga bata, no? Ganoon din yung mga bata. At may isang rescue na buhay at ngayon ay nasa paggamutan na. So ang latest update ngayon galing sa NDRRMO ng Malapatan, 9 na. Ito yung latest development sa patuloy na retrieval operation ng mga kapamilya ng mga kabarangay na naroon sa area. Kuyang Jun, so earlier ang confirmation ng Provincial Disaster Reduction Management Office o PDRMO ng tawag nito, dyan sa Sarangani, 6. So ngayon, 9 because merong 3 na-retrieve, ano? Yes. Oo. Yes, so meron pang isa na missing? Wala na. 10 lang kasi lahat ito. Alam mo ating may kwento nga sa atin ng NDRMO Malapatan, isang bahay ito na natabunan. So itong 10 katao na ito ay nasa loob ng bahay nung mangyari yung landslide kaninang umaga. Oo. So yung isa lang yung nakaligtas, ano? May isa doon sa 10. May isang nakaligtas sa ating may na nasa hospital na ngayon at nilalapatan ng lunas ng ating mga physician at siya ang makapagkwento, may kaugnayan dito at kasalukuyan na itong binabantayan upang makuna ng statement ng ating mga kinaukulan nating may. Oo. Yung sa na-establish ba sa story, anong oras talaga nangyari yung pagguho ng lupa doon sa lugar nila, Kuyang Jun? Umaga kasi maaga. Madilim pa. Maaga kasi kanina pa lang pagising namin dito malakas ang buhos ang ulan. Off and on. Na biglang lalakas at biglang wawala, babalik na naman. Kasi Kuyang Jun, nanggaling tayo diyan sa area na yan ng Malapatan, di ba? Remember? Opo. Nung tayo ay nag-feeding dahil dun sa earthquake. So meaning yung area na yan, dyan yun sa may yung hindi napapasok, yun din po yung lugar. Tama ba? Ito, kung saan nangyari yung landslide? Hindi ko lang alam kung saan yung location yun nung ginanap yung feeding hindi tayo nakarating doon sa diyan sa bulubunduking bahagi kasi nga nung time na nandyan tayo, Kuyang Jun, maulan din, malakas din ang ulan. Ngayon, hindi tayo pinatuloy doon dahil nga diyan sa mga landslide na yan. Tama ka ating may mga portion kasi dito sa Malapatan na yung may mga mabundok pa, no? Na nasa mga paligid lamang ng poblasyon. Since na itong Sitio Fundao ay kamahagi ng Barangay Poblasyon ng Malapatan. So dito nangyari at yung isang buong bahay ay natapunan talaga nitong gabundok na lupang ito. At itong 10 katao ay pagkapamilya, no? Yun nga at talagang wala nakaligtas sa kanila na 10 maliban doon sa isang na-rescue kaninang umaga na buhay. Oo. So siyam na yung kabuuan, siyam kumpirmadong patay. Isa yung earlier nakaligtas, ano? Yes, ating May. So, maliban dyan, ang ating mga kababayan din dito sa bahagi ng Barm Region, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato Province, Sultan Kudarat Province, ay nakakaranas din na talagang matinding epekto ng busang ulan ating May dahil napakatindi ng baha. Pantakin mo yung kalsada nabibiak dito. Itong sa may Lipak, Sultan Kudarat, yung kalsada, lumambot yung lupa na pinapatungan itong highway, dahilan na nabiak mismo itong concrete highway na ito. So,
dahan-dahan lamang po no, sa mga nakikinig natin mga kababayan na bumibiyahe ngayon sa may Libak, Sultan Kudarat Province, meron pong portion dyan na napakahabang biak ng lupa o ng semento at takaw disgrasya ito kapag hindi nakita. Pero tuloy-tuloy pa ba yung pag-ulan sa Sarangani daw, Kuyang Jun, sa monitoring? Open on ating May. Open on, makulimlim. Kasi nanggaling ako ng Cotabato City this morning at ako ay narito na sa bahagi ng Isulan, Sultan Kudarat. Ito ay bahagi na ito ng Soksargen. No, makulimlim panahon at may mga portion sa highway na may mga baha ako nadaanan. At ako ay tungo ng Coronadal City at dahil may mga pagpupulong na gaganapin ang DPWH bukas. At ito yung aabangan kong istorya, may kaugnayan dito sa mga pag-uulan kung kumusta na yung mga flood control dito. Dahil ito yung panahon na yung mga programa ng gobyerno sa flood control ay matanong natin yung mga kinaukulan, especially ang USEC na bababa na galing dyan sa Metro Manila ay darating at upang matanong natin kung kumusta na ito mga project ng ating pamahalaan, especially sa pagkontrol ng baha dito sa bahagi ng Central Batang Central Mindanao. Okay, Kuyang Jun, at antabayan na natin at nakamonitor tayo, Kalungkot naman yung nangyari na yan sa Sarangani ulit, Oo, nakikita natin yung mga pinadala mong photos, grabe. Ang taas pa nung naglalakad sila sa Putikan, Maraming salamat, Kuyang Jun. Yes. Maraming salamat din ating May. Ipahabol ko lang, ang Barm Region headed by Barm Chief Minister Abdul Rauf Makatwa ay nagpatawag na rin na emergency meeting kagabi at ngayon ay nakakalat na yung ating mga makasamahan natin dito sa Barm Ready, ang DSWD, itong MSSD, upang mamigay ng tulong ayuda sa mga pamilyang apektado at tumikas dahil dito. Kuyang Jun, tanong lang, doon sa lugar kung saan nangyari yung landslide, nakapasok na ba yung ating mga concerned government agencies, yung rescue team, nakapasok kaya sila? Opo, ang unang mga responders dito, yung pamilya, ibang mga kamag-anak. Nakikita natin sila eh. Oo, may mga pumasok na rin agad-agad ating May na tumulong na rin yung ating mga nasa sa MDRRM. Oo. Pero hindi ba ganun kalawak yung naging yung epekto ng landslides? Malawak ating May. Oo. Pero dun sa mga affected, itong halos isang pamilya lang to, di ba? Oo, halos isang pamilya na nasa isang bahay. Malamang tong bahay na ito ay nasa paanan mismo ng bundok. Bundok. Nakalungkot. Ayan, anyway. Sige, maraming salamat, Kuyang Jun. Ating May, at mula dito sa makulimlim na panahon at patuloy pa rin inuulan sa Central Mindanao. RH19, Jun Di Makuta, dito sa RH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay, maraming salamat Kuyang Jun Di Makutak. So, siyam na po yung nasawi sa landslide na nangyari dyan po sa may Malapatan, Sarangani. Tapos yung isa earlier, yung sinasabing nakaligtas dun sa 10 katao, po. So 10 katao na sinasabi nga pong nasawi sa landslide dyan po sa may Malapatan, Sarangani. So mamahingi tayo ng update from time to time habang nagpapatuloy pa rin yung kanilang mga search and rescue operation dyan po sa nasabing bayan na yan sa lalawigan ng Sarangani. Samantala, tuloy din tayong nakamonitor dahil sinasabi po ng Philippine Coast Guard nasa almost 700 na katao yung pong na-stranded sa iba't ibang pantalan po natin, pier sa ating bansa dahil nga po dito sa epekto ng bagyong Inday. Dahil dun sa mga, of course, kasama dyan yung mga na-stranded, yung mga pasahero, merong mga cargos, cargo helpers, truck drivers, and then meron ding mga, of course, stranded na dyan yung mga rolling cargos. Mahigit 200, merong mga vessels and mga motor bangkas. So,
Tutok kayo at tayo po yung magbibigay daan sa ating pagbabalik. Standby lang po. Pupunta tayo sa lalawigan ng Catanduanes. Batanes pala. Batanes. Punta tayo sa Batanes. Oras po natin, 28 minuto na makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwa sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwa sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din pala tuntunang break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin 36 na minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Balik po tayo dito pa rin sa ating pagtutok sa mga ganap po sa labas. Kaunay pa rin po ng epekto ng bagyong Inday. At punta po tayo dyan po sa Batanes. Alamin natin yung sitwasyon po sa Batanes dahil nga po nakataas sila sa signal number 2. Actually kahapon pa natin kinukuha ang Batanes pero saglit lamang. Meron lamang tayong isang ready na ba? Ready na? Flash Report! Flash Report! Balikan natin mula sa Malapatan, Sarangani, si RH19 Jun Di Makuta. Kuyang Juon. Ating may bago lamang kausap natin ang isa sa mga kawani ng MDRRMO Malapatan. Yung unang retrieve, yung unang nakuha kanina na buhay ay critical yung kondisyon at may pulso. Subalit patuloy yung sini-CPR ngayon sa ospital.
At kung ilang walang hindi masabi kung makasurvive ba o hindi. But, Oo. So kasama malaking yan. chance. Yan yung unang-unang yung early year na sinasabing nailigtas pero critical pala, no? So Ating May, doon sa 10 at siyam yung nasawi na. Yes, Siyam. Confirm yung Siyam. Nakuha na silang lahat doon sa ilalim ng hukay at ngayon ay inihahanda na silang ibababa. Kasi bulunbuduking bahagi pala ito na bahagi ng poblasyon. Identified na ba yung mga names, Kuyang June? Later on, Ating May, babalikan ko ang inaayos So itong Siyam, talagang ito'y magkakamag-anak at ilang bahay, saan sila nakatira? Ilang bahay yun, yung natabunan? Isang bahay lang, Ating May. Isang bahay. Okay. Oo. So yan yung sabi mo, baka nasa mismong paanan ng bundok. Yes, Ating May. So ibababa na yung mga bangkay galing doon sa itaas at yung naunang kanina na buhay, critical naman yung sitwasyon ngayon sa ospital. Okay. So 10 katao lang ito lang. Oo. So yan ang latest, Ating May, galing sa MDRRMO Malapatan ngayong hapon ito. Okay, maraming salamat Kuyang June, ingat ka. Apo, balik po sa iyo, Ating May. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat Kuyang June Di Makutak. Nako, medyo critical pala yung isang nailigtas. Ano? Mga kaibigan, punta naman po tayo sa lalawigan ng Batanes at makausap po natin ang kanila pong LDRRMO No. 4 dyan po sa Batanes. Yan, si Sir Dan SD Cole. Sir Dan, magandang hapon po. Good afternoon. Yes, magandang hapon po at magandang hapon din sa ating mga taga-subaybay. Oo, Sir Dan. Good afternoon po. Good afternoon. Yes, opo, kumusta po ngayon dyan sa Batanes? Kayo po ay nasa ilalim pa ng signal number 2, ano po? Yes po, signal number 2 at kasalukuyan po ay nararanasan natin yung bugso ng hangin at paminsan-minsan na malakas na ulan pero hindi naman ho tuloy-tuloy. Opo. So, kumusta? Wala pa naman pong reported any untoward incidents po na nangyayari sa inyo pong mga kababayan sa buong Batanes? Sa ngayon po, wala pa pong naitala o na-report ng ating mga munisipyo na untoward incident. Bagamat meron na tayong evacuee sa bayan ng Mahataw, isang pamilya po na 2 individual. Opo. Yun pa lang po ang naitala natin sa na evacuees po. Opo. Meron tayong nakikita ditong mga bahang lugar. Tama po ba? Submerged pa po ang ilang mga lugar sa Batanes? So far naman po, wala pa naman pong binabaha dito. Wala naman. Sa ngayon, wala po. Aha, ayan. Okay, mabuti naman po. Ano? And then, ngayon po ba sa mga sandaling ito, ay malakas pa rin din po yung hagupit ng hangin? Bugso-bugso lang po ang hangin ngayon. So, we're expecting na lalo pang lalakas, lalo na mamayang gabi or bukas ng umaga dahil sa dulot ng habagat na. Dahil papalayo na po ang bagyo sa Batanes po. Apo, meron pong mga preemptive evacuation earlier? As of now, yung isang pamilya lang po sa bayan yung evacuees natin pero wala pa pong naidagdag doon. Isa pa lang po. Opo, baka meron kayong panawagan, Sir Dan, sa ating mga kababayan po sa Batanes? Panawagan ko po ay patuloy po tayo maging alerto at makinig sa ating mga advisory para tayo po ay mag-safe kung ano po tayong lakad, manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan at para maging safe. At patuloy po rin po na hinihingi na magdasal po tayo para mas kukunti po ang mararanasan natin dito sa Batanes na sakuna kung sakasakali. Yan lang po, maraming salamat po at good afternoon. Okay, magandang hapon at ingat po kayo, Sir Dan. Thank you po. Ingat po ang Batanes. Thank you. Ayan, mga kaibigan, si Sir Dan SD Cole, LDRRMO po ng Batanes.
So yan po ang sitwasyon ngayon sa lalawigan po ng Batanes. Nasa ilalim pa rin po sila ng signal number 1. Mga kaibigan, oras po natin, 42 minuto po makalipas ang alas 3 ng hapon. Babalik po tayo. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 49 na minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. Ayan, mga kaibigan, maya-maya meron po tayong merong pasasalamat mula sa isa po nating kababayan na nabigyan po ng dugo mula po dun sa ating mga blood donation drive. Pero bago po dyan, tayo po ay of course mananawagan muna tayo para po sa ating blood donation drive this coming July 18 na po, no? Para po sa anniversary po, para sa 87, sasabihin ko 78. Layo. Para po sa 87th anniversary po ng DZRH, actually July 15, di po ba? July 15. Pero meron po tayong week-long 87th anniversary celebrations at antabayanan po ninyo yan, starting Monday next week, July 13, bilis ng araw. Ayan, meron po tayong mga pagkakalooban ng wheelchair sa pamamagitan po ng ating mga partner. Ayan, makakasama natin dyan of course ang Jesus Christ the Latter-day Saints at Rotary Club of Makati F. Sobel IPP sa pamamagitan po ni immediate past President Sir Emil Orencia, na siya din pong tumatayo na wheelchair specialist po ng The Church of Jesus Christ the Latter-day Saints. Makikita po ninyo, meron din tayong ipamimigay ng mga walker para po sa ating mga beneficiary. Gagawin po dito po sa mismong MBC, MBC Media Group Building. So antabayanan po ninyo yan. Tayo po makakatulong na naman sa napakarami nating mga PWDs, person with disabilities. At the same time ay makakasama din po natin ang team ni na Sir Joey and Ma'am Diwata Gabat. Sila po talaga pong ang sisipag ng mga to pagdating po sa public service. Ayan, muli natin silang makakasama. At sila din ay merong mga project din po na wheelchair, So I think ang mga partner natin dyan sa pamagitan po ni Ma'am Diwata ay yung pong APSA, So sila po yung APSA, meron po kasi silang APSA General Assembly. Alamin natin ito, yung mga detalye niyan, kabilang sila sa atin din po mga donor ng wheelchair. Dalawang pagkakataon, na meron po tayong mga bibigyan ng wheelchair. And then of course, abangan po ninyo yung sa ating mga Cambio King, tawag natin sa Operation Tulong mga Cambio King. Yun po yung mga driver, ayan, whether taxi driver, meron din pong mga Grab driver, pwede tama ba, open tayo,
on July 14 ang sa pamagitan po ng DZRH, no? Meron tayo diyang sama-sama tayo. Meron tayong paalmusal. Masarap na lugaw ng DZRH. Ina-announce si Sherwin actually, di ba? So meron tayo dyan, kasama din natin ang ating team DZRH Operation Tulong at ang team DZRH News Center back to back sa darating na pre-anniversary. July 14 po yan, no? So gaganapin July 14 at baka gusto niyo pong meron tayong mga driver, no, mabigyan ng mga vitamins, di ba? Meron yan sa pamagitan din ng ating partner na sina Sir Emil Orencia, being the IPP po ng Rotary Club of Makati, EPSOBEL. Nakapaglaan po siya pa ng mga vitamins, ano? So yan po ipamimigay natin. And of course, on July 15, yan yung actual anniversary day. Of course, meron mga bisita ang DZRH. Magkikita-kita mga bisita. And then on July 16, Thursday, meron po tayong pangkabuhayan, no? Showcase packages na ibibigay po sa mga pili nating mga kababayan na nangangailangan po talaga, no, ng source of income. Sa pamamagitan po ng ating mga partner, of course, ang Rotary Club of Malati Prime, ang kanilang presidente ngayon, Sir Elmer Estrella, at syempre ang punot dulo nito ay ang kanila pong past president. Ayan, walang iba kundi si Sir Jimmy Ocampo, na member din natin to, donor ng DZRH Operation Tulong. Sir Jimmy, isang dekada na sa Operation Tulong Sir Jimmy, at signature project niya itong pangkabuhayan for Rotary Club of Malati Prime. Lagi po siya nakasuporta dyan. At the same time, ang Rotary Club of Cavite Uptown ito po ang team ni Sir Kenneth Ko. Alam ko siya ang charter president. Ay tuloy-tuloy din po yung kanilang sinimulan na rin na pamamahagi po ng pangkabuhayan package. Marami po tayong mga naging success stories at doon sa mga nagtagumpay, naku, congratulations. Maririnig po natin yan. And then on July 17, meron naman tayong piling mga elementary students. Mabibigyan po ng mga school supplies with bags. Courtesy ay si Brent ba, Miss Eloy, ayan, Baltasar. Meron tayong mga talagang ang kanyang mission, bata pa lang, nag-aaral pa rin siya, estudyante pa lang siya, pero ay napakalaki ng puso para sa mga katulad niyang mag-aaral, no? Yan. At syempre sa pamagitan ng of course DZRH din, makapamahagi din tayo niyan sa mga pili, no, ng mga estudyante. Yan yun. So antabayanan po ninyo yan. At at the same time, dalawa po yan, dalawang grupo din po yan ng mga mag-aaral, no? Okay. So ito, punta na tayo. Meron po tayong pasyente na nangailangan po ng dugo. Alamin natin ang pasasalamat na yan sa pamagitan po ng ating DZRH Operation Tulong intern mula sa Cavite State University. O, diba? Sa CAVSU IMUS. Oo, alamin muna natin. Siguro, puntahan muna natin si Chance Del Rosario. Chance, magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon po, Miss May. At ngayong hapon po ay meron tayong pasasalamat mula sa isang pasyenteng matagumpay na nabigyan natin ng dugo mula sa ating bloodletting activity sa tulong po ng ating mga donors at partner hospitals. Yes. Ang ating pong natulungan ay si Miss Dolores Samonte. Sa pamamagitan po ng kanyang kapatid na si Miss Monica S. Olalia ay humiling po ito ng dugo para sa kanyang ate na si Miss Dolores. At dahil po noong April 29, 2026 ay na-admit po siya sa Quirino Memorial Medical Center at na-diagnose po na may ependymoma. Para po sa kalaman ng lahat, ang ependymoma po ay isang uri ng tumor na dahang-dahang lumalaki sa loob ng spinal cord. At kapag po nangyari iyon, maaari po nitong maipit ang mga ugat na responsable po sa paggalaw at pakiramdam ng ating katawan. At para po makakwentuhan pa po natin ngayong araw si Miss Ate Monica at kakamustahin po natin ang atin niyang si Miss Dolores Samonte. Oo, si Ate Monica yata sister-in-law, no? Yes po. Sister-in-law. O, yan, makasama natin. Oo, si Ate Monica, magandang hapon po. Good afternoon. Good afternoon po, ma'am. Oo, Ate Monica, unang-una, kumusta na si Ate Dolores? Sa ngayon po, ma'am, okay naman na po siya, pero meron pa po siyang
kailangan na gamutan po para po tuluyan na po siyang makalakad. Oo, tuloy-tuloy. No? So, naka-admit pa ba siya sa saan-saang ospital? Ano na po ma'am, nakauwi na po siya ma'am sa bahay. Pero meron pa po siyang monthly ma'am na check-up. Oo. Nangailangan pala siya ng dugo. Ano ba yung diagnosis kay Ate Dolores? Ano po ma'am, Ependymoma T10, T12. Ito ay? Sa spine po Sa ma'am. spine. So nag-undergo ba siya ng surgery? Opo ma'am. Oo, kaya nangailangan ng dugo. Opo. Oo. At kami sa DZRH Operation Tulong, natutuwa kami, Ate Monica, na kami nakapaglaan ng dugo mula sa ating mga serye ng blood donation drive ng ating masisipag na MBD team, Nakapagbigay tayo ng dugo mula sa ating mga partner hospital. Saan ba tayo nakakuha ng dugo? Sa ating mga partner. Saan niyo kinuha yung blood? Blood type A, Type A. Yung iba po ma'am, bali ang nag-donor po yung pong dalawa kong anak. Tapos meron pa po siyang isang friends, ganun po. Tapos kinulang pa po kami bali ma'am ng 3 bag. Kaya po ma'am, may nag-suggest po sa amin na lumapit po dyan. Kakilala din po namin ma'am dito sa Taytay. Oo, na lumapit sa DZRH Operation Tulong. Opo ma'am. Oo, ayun. Kaya agad-agad si Sir Steve Vasquez, ang aming napakasipag, nakamonitor sa pagbibigay ng dugo mula sa ating mga partner, nabigyan si Ate si Ate tawag nito Dolores. Ayan. Siguro Ate Monica, pasalamatan mo yung mga donor natin na pumupunta sa mga blood donation drive natin, nagdo-donate ng dugo, at isa dyan sa nabigyan ay si Ate Dolores. Unang-una po ma'am, nagpapasalamat po ako kay Sir Esteban Vasquez po. Saka po, kung hindi po dahil kay Ate Telly Real, hindi po kami makakalapit kay Sir Esteban. Saka po, nagpapasalamat na rin po ako sa mga nakuhanan na po naming iba, yung tumulong po sa amin. Ganun. Maraming salamat po. Talagang tinatanaw po namin, malaking tulong po sa amin yun. Oo. Ayun. So, pakisabi kay Ate Dolores, magpagaling magpalakas. Opo, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, wala pong anuman. Maraming salamat din, Ate Monica. Ayan mga kaibigan, si Ate Monica Olalia, ang sister-in-law po ni Ate Dolores, na pasyente po na lumapit sa atin, si Ate Feli, ang mga tropa sa sa Taytay, 'di ba? Kaya sa ating MBD team na sobrang sisipag, maraming salamat Sir Noli, Sir Choi, of course Sir Steve, at ang ating MBD team ng Operation Tulong. Okay? Maraming salamat, Chance. Thank you, ma'am. Oo, lantay oras. Oo, siyempre salamat dun sa mga donor na nakapag-provide ng ganyan dugo, na kaya tayo nakapagbigay sa pamagitan. Of course, maraming salamat sa ating mga partner hospital. Thank you, Chance. Chance, thank you so much. Of course, sa ating mga interns, si Ann, si Ella, si Mickey, thank you. Wala na tayong oras. Wala tayong mag-overtime Of course, again blood donation drive po tayo. Para sa 87th anniversary po ng DZRH. Punta po kayo dito sa darating na sa next Saturday, July 18 po, as early as 8 o'clock in the morning until 3 o'clock in the afternoon. Makakasama natin ang ating mga partner hospital, ang Tondo Medical Center at ang Our Lady of Lourdes Hospital. Feel free po na pumunta po at magdaan dito. Meron tayong mga Grab driver na nakalimutan kong banggitin, lagi daw nakatutok sa atin Ayan, pasalamatan natin dahil ngayon pa lang magdadala daw ng mga Grab driver para makapag-donate ng dugo. Batiin natin bukas si Kuya Grab driver. Mga kaibigan, susunod na po Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Ako naman may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin ganap na po alas 4 ng hapon. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit man.